Binayaran ng isang matanda ang dalaga upang pakasalan ang kanyang apo. Subalit susubukang itakwil ng kanyang apo ang dalaga. Ano kaya ang magiging takbo ng buhay mag-asawa ng dalawang estrangherong itinakda mag-isang dibdib? Nakapamewang si Don Anselmo sa kanyang apong si Rafael na nakahiga sa hospital bed. Ang binatay puno ng bandages ang katawan. Malamang ay nanggaling sa aksidente. "What did you do this time, Rafael? Wala talagang araw na hindi mo ko binigyan ng sakit sa ulo." Galit na sabi ng matanda. Sorry, Grandpa. I was drunk. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Nagkawisyo na lang ako nung ma-realize kong babangga na yung kotse sa puno. Katwiran ni Rafael. That was the point. Lasing ka na, tapos pinilit mo pang mag-drive ng kotse. My goodness gracious. Rafael, in my 70 years of living, hindi ako kailanman nagmaneho ng lasing. Okay, fine. Hindi ko na uulitin. But anyway, who would even care if I died? I'm sure not even my own parents would come to my funeral. Stop it, Rafael. You're only 26. Bata ka pa para isipin yan. Yeah, you're right. Tumawag pala sa akin ng mom mo kahapon lang. Hindi mo raw sinasagot ang tawag niya. Para saan pa? Di ba masaya naman na sila ng bagong family niya sa New York? Just like my dad, with his own family rin in Makati. Gusto ka lang niyang kamustahin. Mami mo pa rin siya, Rafael. Alam mo namang hindi maganda ang trato ng daddy mo sa kanya. Kailangan niya lang na iligtas ka at ang sarili niya sa sitwasyon na yon. Stop defending her to me, Grandpa. Of course I will, because she is my daughter. Pakisabi na lang sa kanya na okay lang ako. Kung bakit hindi naging maganda ang takbo ng buhay ni Rafael ay dahil sa mapait na pinagdaanan ng kanyang mga magulang. Madalas saktan ng babaero niyang ama noon ang mami niya. Noong 8 taong gulang siya, nagpa siya ang mami niya na makipaghiwalay sa asawa nito. Pero ang pareho niyang mga magulang ay walang kustodya sa kanya dahil pinili niyang sumama na lang sa lolo niyang si Don Anselmo. Kaya na may ganun na lamang lagi ang pag-aalala ng matanda kapag nasasangkot sa trouble ang binata. Lumipas ang isang araw matapos ang aksidenteng kinasangkutan ni Rafael ay nakalabas naman agad ito ng ospital. Hindi naman gaano kalala ang natamo niyang mga sugat. Yaya, kumain na ba si Rafael? Naubos niya ba ang pagkain? Tanong ni Don Anselmo kay Manang Suling, isa sa mga katulong sa mansyon. Napahinto naman sa paglilinis ng kusina si Manang. Sir, ilang beses po akong kumatok sa pinto ng kwarto niya, pero hindi niya po ako pinagbubuksan. Hindi rin po siya sumasagot. Tugon nito. What? Hindi pwedeng hindi siya kumain. Kailangan niyang magpagaling ng katawan. Ay nako. Dismayadong sabi ni Don Anselmo, sabay buntong hininga. Umakyat ito sa kwarto ni Rafael at kumatok sa pinto. Rafael, open the door. Kalmadong sabi ni Don Anselmo habang hinihintay ang pagbukas ng pinto. Pero hindi lumabas si Rafael ng kwarto. Wala ring sagot ito. Kaya na may napilitan si Don Anselmo na gamitin ang duplicate key ng kwarto at buksan ito. Pero hindi niya nadatnan doon si Rafael. Ibig sabihin ay umalis ito ng walang paalam. Napailing-iling si Don Anselmo sa pagkadismaya. Pinayuhan na sila ng doktor na dapat ay magpahinga na muna ang binata. Samantala, ang matigas ang ulo na si Rafael ay kasama lang pala ang girlfriend nitong si Cynthia. Pinuntahan nito ang dalaga sa kondo nito para makiusap
na makipagbalikan sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong sugat? Tanong ni Cynthia, pero walang pag-aalala sa tono ng pananalita nito. Purong pagtataka lang. Naaksidente ako noong isang gabi. Hindi ko alam ang ginagawa ko noon. Nagpakalasing lang ako para makalimot kahit papaano sa sakit. Pero heto, puro sugat lang ang nakuha ko. Sagot ni Rafael. Nakipaghiwalay lang ako. Naging miserable ka na? Bumalik ka na sa akin, please. Hindi ko kayang mawala ka. Talaga ba? Ni hindi mo nga mabili yung Hermes bag na gusto ko? It was my birthday. Pero yung gusto kong regalo, hindi mo kayang ibigay. Ilang beses na ako nagpaparinig sa'yo. I was so disappointed, Rafael. How am I supposed to buy a bag that's worth 5 million? I'm not earning 1 million a month, Cynthia. Sana naiintindihan mo. Di ba sobrang yaman ng lolo mo? Bakit hindi mo kayang bilhin yon? Paulit-ulit ko bang sasabihin sa'yo na yung pera niya ay hindi ko pera? Hindi ako lumaking spoiled sa pera, katulad ng ibang anak na mayayaman dyan. Kailangan kong paghirapan ng perang nakukuha ko. It's not as easy as you think. Lalo pa ngayon na mababa na naman ang sales ng company. Kailangan ko muna ng space ngayon, Rafael. Please, hayaan mo muna ako for now. Pero babalik ka pa rin naman sa akin, di ba? Maybe, or maybe not. Umuwi ka na muna sa inyo. Kailangan kong magpahinga. Walang paapaalam na pinagsarahan ni Cynthia ng pinto si Rafael. Kaya't mabigat ang damdamin na umalis ang binata. Pero pagbalik niya sa kung saan nakaparada, ang kotse niya'y bumungad sa kanya si Don Anselmo, kasama ang driver nilang si Kuya Mark. Alam niya na ang sunod na mangyayari. Siguradong pagagalitan siya ng lolo niya ng husto. Grandpa, bakit ka nandito? Tanong ni Rafael. Alam kong dito ka madadatnan. Alam mo, palagi na lang yang babaeng yan na nagiging dahilan ng troubles mo. Sagot ni Don Anselmo. Pwede ho ba, huwag kayong magsalita ng ganyan tungkol kay Cynthia? Pagtatanggol ni Rafael sa girlfriend niya. Get in my car now, Rafael. Sinama ko si Mark para siya na ang mag-drive ng kotse mo pa uwi. Sinabihan na kitang wag mo munang gagamitin ang kotse mo as long as hindi pa yan fully fixed. Kakasira pa lang yan sa aksidente, di ba? Yung windshield lang naman ang napuruhan, hindi naman yung makina. Stop your reasoning. Umuwi na tayo. Wala nang nagawa si Rafael at sumakay na lang ng kotse ng lolo niya. Kahit may katandaan na si Don Anselmo, ay wala lang sa kanya ang pagdadrive ng kotse. Hindi muna kasi pwedeng mapagod ng sobra ang katawan ni Rafael. Tahimik lang si Rafael sa passenger seat habang ang lolo niya'y nakatuon ang atensyon sa pagmamaneho. Bakit parang sobrang lungkot mo? Anong nangyari? Biglang tanong ni Don Anselmo. Nabaling tuloy ang atensyon ni Rafael mula sa bintana ng kotse. It's personal. Matipid na sagot ng binata. May karapatan akong malaman. Ano yon? Giit ni Don Anselmo. Guys, fine. Nakipaghiwalay sa akin si Cynthia dahil hindi ko siya nabili ng mamahaling bag na gusto niya. Paliwanag ni Rafael. Dahil lang sa napakaliit na bagay? I know, Grandpa. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. You don't deserve that kind of girl, iho. Marami ka pang makikilalang ibang babae dyan. Mahal na mahal ko siya, Grandpa. Hindi ko kayang mawala siya. Hindi mo ba nakikita na ginagamit ka lang niya? Alam mo, kaya ayaw kong i-spoil ka masyado. Kasi alam ko kung saan lang mapupunta ang lahat. You love that girl so much, to the point that you're not thinking anymore. Kasalanan ko bang ignorante ako sa pagmamahal? Growing up, ikaw lang ang nandyan para sa akin.
Palagi mo pa akong pinapagalitan. I used to believe that I am so hard to love. Pero nung dumating si Cynthia, naramdaman ko kahit papaano kung paano mahalin. Yes, may mga panahong hindi ko siya maintindihan. Pero alam kong she's only coming from a point of view na siya lang ang nakakaunawa. I guess tama nga ang sinabi ng karamihan. Loves make you blind. Sa sinabing yon ni Don Anselmo, ay bahagya na lang natawa si Rafael. Sa muling pagkakataon, ay namayaning muli ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa hanggang sa makauwi sila sa mansyon. Ilang minuto na rin palang naghihintay roon ang private nurse ni Don Anselmo na si Nurse Angie upang i-check ang health condition nito. Kaya na may nauna nang umakyat si Rafael sa kwarto niya. Naiwan doon si Don Anselmo at ang private nurse nitong si Nurse Angela sa sala. "Kamusta ho kayo? Wala naman ho ba kayong nararamdaman na kung ano-ano?" Tanong ng nurse habang dahan-dahang isinusuot ang blood pressure cuff sa braso ng matanda. Wala naman. Mukha ngang tatagal pa ako ng ilang taon dito sa mundo eh. Pabirong sabi ni Don Anselmo kasabay ng malakas na tawa. Ayaw niyo ho ba nun? Tanong ni Nurse Angie at saka maingat na chinek ang daloy ng dugo ni Don Anselmo. "Good news, normal po ang blood pressure niyo ngayon," sabi nito at tinanggal ang cuff mula sa braso ng matanda. "Kung pwede lang, ayaw ko pa sanang mawala sa mundong to. Parang hindi ko pa pwedeng pag-iwanan ng mana ang apo ko," wika ni Don Anselmo. "Bakit naman ho?" Puno ng pagtatakang tanong ng nurse. Yung girlfriend niyang si Rafael. Abay, mukhang wawaldesin lang ang yaman ng apo ko kapag ipinasa ko na ang mana ko. Mahal na mahal niya pa naman ang babae. Pagkukwento ni Don Anselmo, malapit naman na sila sa isa't isa ni Nurse Angie at alam niya namang mapagkakatiwalaan ito. Kaya't walang pag-aalinlangan niyang nakukwento rito ang kahit na ano. Si Nurse Angie na lang kasi ang madalas niyang makakwentuhan. "E di hanapan niyo po ng bagong girlfriend. Yung alam niyong magagabayan ng anak niyo sa paglustay ng pera. Alam mo Angie, kung hindi ka lang nag-asawa agad, iniregalo na kita ng kasal sa apo ko eh." "Naku ho, para ko nang nakakabatang kapatid yan si Rafael. 30 anyos na po ako." "Ano ka ba? Nagbibiro lang ako." "Ganito na lang, meron akong idea para masecure niyong mapupunta sa mabubuting palad ng yaman niyo at hindi sa isang gold digger na babae." Napakunot ng noo si Don Rafael nang marinig ang sinabi ni Nurse Angie. "Ano yon?" Doon nagsimula ang lahat sa isang planong magpapabago sa takbo ng buhay ng isang dalagang nangangarap na matulungang iahon ang pamilya sa kahirapan. Si Tanya, isang 20 anyos na babae. Nanggaling sa probinsya ng Albay si Tanya. Pero lumawas siya ng Maynila upang magtrabaho bilang isang katulong dahil sa hangaring maiahon ng pamilya sa kahirapan. Ang kaso nga lang, hindi naging maganda ang trato sa kanya ng mga amo niya. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na umalis kahit 2 buwan pa lang siya namamasukan doon. Kinaumagahan, nagsimula ng maghanap si Tanya ng trabaho. Bitbit ang isang envelope kung saan nakapaloob ang 10 kopya ng kanyang resume. Sinubukan niyang mag-apply bilang call center agent, cashier, sales lady, at kahit bilang dishwasher. Pero lahat ay sinabing tatawagan na lang daw siya. Isang resume na lang ang natitira sa envelope niya at halos lahat ata ng hiring na trabaho ay napasahan niya na. Dala ng pagod ay nagpahinga muna siya sa isang plaza.
Kumukulo na rin ang kanyang tiyan at sakto namang may tindahan sa malapit. Kaya na may bumili muna siya ng soft drink at isang balot ng tinapay na naglalaman ng 3 pirasong pandesal. Naupo siya sa isang mahabang bangko habang nilalanghap ang masarap na simoy ng hangin. Itinabi niya muna ang hawak niyang envelope at saka kumagat sa pandesal. Sa sobrang gutom niya'y wala pang 1 minuto, naubos niya na agad ang 2 piraso. Kakagat na sana siyang muli sa panghuling pandesal nang isang matandang pulubi ang biglang lumapit. Pangkain lang, iha. Pakiusap ng matanda habang nakabukas ang palad sa harap ni Tanya. Naawa naman agad dito ang dalaga dahil punit-punit ang suot nitong damit. Maawain pa naman siyang tao. Sige po, sa inyo na lang po tulo. Walang pag-aalinlangan na ibinigay ni Tanya ang tinapay sa matanda. Sigurado ka ba, apo? Tanong ng matanda at dahan-dahang kinuha ang piraso ng tinapay. Opo, lo. Busog naman na po ako. Halika po, maupo po muna kayo. Bibilhan ko po kayo ng tubig bilang panulak. Soft drink po kasi itong binili ko. Mas healthy ang tubig para sa katawan nyo. Bumalik ulit si Tanya sa tindahan para bumili ng mineral water. Nagagalak naman ng sobra ang puso ng matandang pulubing. Tinulungan niya nang abutan niya ito ng tubig. Ubusin niyo po itong tubig ha, para iwas dehydration, sabi ni Tanya. Maraming salamat, apo. Laking tuwa na sagot ng matanda. Walang anuman ho yun, lo. Ugali ko na po talagang tumulong sa abot ng makakaya ko. Ano nga palang pangalan mo, apo? Tanya po. Hindi po ako taga rito sa Maynila. Kung ganon, taga saan ka banda? Nanggaling po ako sa probinsya ng Albay. Pumunta lang po ako sa Maynila para maghanap ng trabaho. Ikaw na lang ba ang inaasahan ng pamilya nyo? Opo. Yung tatay ko po may sakit sa puso. Hindi pwedeng hindi siya uminom ng gamot. Yung nanay ko naman po, nagbebenta lang ng mga kakanin doon sa lugar namin. Tapos may pinapaaral pa akong 2 nakakabatang kapatid. Kaya po ginagawa ko ang lahat para makatulong sa amin. Ganun ba? Napakabait mong bata, iha. Wala ka bang nobyo o asawa? Ha? Wala ho. Bakit niyo naman ho natanong? Ikaw ang napili kong ipakasal sa apo ko. Ano ho? Wala. Napakamot sa ulo ang matanda na para bang may hindi ito dapat nasabi. Ipinagtaka naman ni Tanya ang weirdong ikinilos nito. Ilang sandali pa'y nabaling ang kanyang atensyon nang mag-ring ang cellphone niya. Nang i-check niya'y tumambad sa screen ang pangalan ng nanay niya. Sandali lang hulo. Sagutin ko lang po tong tawag. Pagpapaalam ni Tanya sa matanda. Sige, iha. Dali-daling umalis si Tanya upang sagutin ang tawag ng nanay niya. Samantala, naiwan naman sa upuan ang matandang pulubi. Pero ang hindi alam ni Tanya ay naiwan niya pala ang kanyang envelope sa upuan. Kinuha ito ng matandang pulubi at binuksan. Good thing, I already have all her information now. Bulong ng matanda sa sarili. Hindi pa man nakakabalik si Tanya, ay umalis na ang matanda. Bitbit ang resume at pumunta sa kung saan nakaparada ang isang kotse. Sumakay ito sa sasakyan at nagpalit ng mas maayos na damit. Dahil ang totoo'y, ang matandang pulubing nakaharap ni Tanya ay si Don Anselmo. Kinuha ni Don Anselmo ang cellphone niya at denial ang number ni Nurse Angie. Don Anselmo, ano na po ang balita? Tanong ni Nurse Angie mula sa kabilang linya. I have some good news. Talaga po?
Ano po yon? Nahanap ko na ang ipapakasal ko sa apo ko. Isang babaeng may ginunto ang puso. Totoo po ba yan? Buti naman po gumana ang idea ko na magpanggap kayo bilang pulubi para makita niyo kung sino ang may mabuting pusong tutulong sa inyo. All thanks to you, Angie. Anyway, naiwan niya sa akin ang resume niya dahil naghahanap pala siya ng trabaho. Nandito na lahat ng information niya. I guess, tatawagan ko na lang siya for the final interview. Wow naman, may pa-final interview? Syempre, this is a big deal, Angie. I hope hindi kayo nagkamali ng napili. I hope so. Sa kabilang banda ay ipinagtaka na ni Tanya kung saan na pumunta ang matandang pulubi pagkatapos nilang magkausap ng nanay niya. Sandali, yung resume ko pala. Nasaan na? Parang dito ko lang yun sa upuan na iwan ah. Dinala kaya nung pulubi? Ano namang gagawin niya ron? Tanong ni Tanya sa sarili. Hinayaan niya na lang at madami-dami na rin siyang napasahan ng resume. Maghihintay na lang siya ng tawag. Hanggang sa kinaumagahan ay nakatanggap na siya ng tawag. Dali-dali siyang bumangon sa higaan kahit kakagising niya lang para lang kunin ang cellphone niyang nakacharge pa sa saksakang nasa paanan niya. Nang makita ang hindi pamilyar na number sa cellphone niya, ay excited niyang sinagot ang tawag. Inaasahan niya ng isa ito sa mga inaplayan niyang trabaho. Hello, good morning. Is this Tanya Versales? Tanong ng isang lalaki mula sa kabilang linya. Base sa boses, ay may katandaan na ito. Teka lang, parang pamilyar ang boses. Bulong ni Tanya sa sarili. Hello again. Is this Tanya Versales on the other line? Muling tanong ng lalaki sa kabilang linya. Hello po? Yes po. This is Tanya Versales. Sino po to? Kinakabahang sagot ni Tanya. This is Joaquin Anselmo, Furtuego speaking. I have some good news. You have received a job offer from Aroma Bliss Company. May I schedule you tomorrow for an interview? Sabi sa kabilang linya. Napakunot ang noo ni Tanya sa narinig niya. Muli itong napabulong sa sarili. Aroma Bliss Company? Parang wala naman akong naalalang nag-apply ako dyan. Ilang segundo lang ay muling inulit ng lalaki sa kabilang linya ang tanong nito. Hello? May I schedule you tomorrow for an interview? Dahil desperada na si Tanya na makahanap ng trabaho, ay hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa. Sige po, kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Anong oras po ba ang interview? Okay, I'll send you a text message containing the when and where of the interview. Goodbye for now. Pagkatapos nun, ay ibinaba na ng kabilang linya ang tawag at 5 minuto lang ang nakalipas ay na-receive na ni Tanya ang text message kung saan nakalagay ang eksaktong oras at venue ng interview. Excited na si Tanya para sa interview niya, kaya bago matulog ay nag-practice na siya kung paano sumagot sa mga tanong ng may poise at confidence. Sa pangalan pa lang kasi ng kumpanya, ay alam niya nang hindi ito basta-basta. Hindi pa man muling sumisikat ang araw, gumising na agad si Tanya upang maligo at ihanda ang sarili para sa interview. 9 a.m. pa naman ang interview, pero 6:00 pa lang ng umaga ay nakasuot na siya ng formal attire. Hindi naman halatang sobrang excited siya. Pagsapit ng 8:00, bumiyahe na agad siya papunta sa location ng kumpanya na 1 oras lang naman ang layo mula sa inuupahan niyang apartment. Pagkababa niya ng taxi ay bumungad agad sa kanya ang napakalaking signage ng building. Habang nakitangala
ay dahan-dahan niya itong binasa. Aroma Bliss Company. Hindi na nagsayang pa ng oras si Tanya at lumapit na agad sa guard upang makapasok. Nang makapasok siya, ay pinayuhan siya ng guard na dumiretso ng reception desk. Excuse me, I'm looking po for Mr. Joaquin Anselmo Fuertuego. May interview po kasi ako sa kanya ng 9 a.m. ngayong araw. Sabi ni Tanya nang nasa reception desk na ito. Pwede po bang makuha ang pangalan niyo? Tanong ng receptionist. Tanya Versales po. Okay, Tanya Versales? Yes po. Please wait for a minute, ma'am. I will just need to check it first. Okay po. Abalang mag-type ang receptionist sa computer habang kalmado namang naghihintay si Tanya na matapos ito. 1 minuto lang din ang lumipas ay bumaling muli sa kanya ang receptionist. There it goes. Nakita ko na po ang appointment nyo. A secretary will accompany you to Mr. CEO's office. Please wait patiently for her. Thank you. Inihatid ng sekretarya si Tanya sa 4th floor kung saan naroroon ang office ni Don Anselmo, ang CEO ng kumpanya. Nang naroon na sila sa tapat ng opisina, ay pinayuhan ng sekretarya si Tanya na maghintay muna sa labas at ipapaalam niya muna sa kanyang boss na merong bisita. Wala namang pag-aalinlangang sumunod si Tanya. Ilang minuto lang din ay lumabas agad ang sekretary at sinabihan na nito si Tanya na pwede na siyang pumasok. Umalis na rin ang sekretary at naiwan si Tanya na nanginginig ang mga tuhod habang nasa tapat pa rin ng pinto. Kinakabahan siya na makaharap ang CEO ng kumpanya. Pero nilakasan niya ang loob niya at dahan-dahang pumasok sa office. Good morning, Miss Versales. Bungad sa kanya ng isang matandang lalaking nakaupo sa swivel chair habang ang mga sikoy nakapatong sa mesa. His chin is resting on the back of his both palms. Nanlaki ang mga mata ni Tanya nang makita ang lalaki. Sa isip-isip niya'y pamilyar ang mukha nito hanggang sa unti-unti niyang napagtanto na ito ang matandang pulubing nakausap niya kahapon. Sir, di ba po kayo yung matandang pulubi na nakausap ko kahapon? Puno ng pagtatakang tanong ni Tanya. Maupo ka muna, iha. Utos ng matanda. Dahan-dahan namang naupo si Tanya sa malambot na silya. Totoo po bang kayo ang CEO nitong kumpanya? So hindi po kayo totoong pulubi? Social experiment lang po ba yung kahapon? Tama ka. Ako ang nagmamay-ari nitong kumpanya. Hindi rin ako totoong pulubi. Pero ang nangyari kahapon was more than just a social experiment. Eh bakit po kayo nagpanggap na pulubi? To see who really fits in the position. Anong klaseng position po ba yan? Ano po pala ang magiging trabaho ko rito? Just in case matanggap ako. You're not having any position in this company. Eh ano po? Bakit niyo po ako pinapunta rito? I have something bigger to offer. Ano naman ho yun? Pakasalan mo ang apo ko. Ano ho? Seryoso po ba kayo? Yes. Nasa sayo ang katangiang hinahanap ko para sa magiging granddaughter-in-law ko. Pinaprank niyo naman po ata ko eh. Baka social experiment na naman to. Hindi to social experiment, iha. Seryoso to. Kinuha ni Don Anselmo mula sa compartment ng kanyang desk ang isang sobrang naglalaman ng libo-libong cash. Pagkatapos ay inilapag niya ito sa mesa. Nanlaki ang mga mata ni Tanya nang makita ito. This is 200,000 pesos in total. Kung papayag ka sa deal ko, you will get this. Pero kung hindi naman,
di sa iba ito mapupunta. Ngayon mamili ka. Pakakasalan mo ba ang apo ko o hindi? Tanong ni Don Anselmo. Sandali lang naman ho. Bakit po ba gusto niyong pakasalan ko ang apo niyo? Hindi po ba siya marunong pumili ng gusto niyang pakasalan? Hindi. His girlfriend is such a gold digger and came from a family of criminals and corrupt politicians. Ayokong madumihan ang integridad ng anak ko. I just want to secure his reputation bago ako mamatay. Just in case, hindi na ako magtatagal sa mundong to. Alam niyo na po ba ang tungkol dito? Hindi. Sa tingin mo, papayag siya kapag sinabi ko? Pero parang, ang unfair naman po yun, di ba? Parang pinapangunahan niyo po ang apo niyo. I'm only doing this for him. At ang pagpayag mo sa arranged marriage na to ay magiging isang malaking tulong. So ano na ang desisyon mo, Iha? Kukunin mo ba tong pera kapalit ng pagpapakasal sa apo ko? Akala ko ba kailangan mo ng pera para sa pamilya mo? Hindi agad nakasagot si Tanya. Inaanalisa niya pa ang kanyang magiging desisyon. Pero matapos makapag-isip-isip, ay nagbigay rin siya sa wakas ng kanyang pasya. Pumapayag na po ako. Gumuhit ang malaking ngiti sa labi ni Don Anselmo nang marinig ang sagot ng dalaga. Inilabas nito ang isang dokumento at inilapag sa mesa. Kumuha rin siya ng sign pen at iniabot ito kay Tanya. This is a contract at nagtetestify na pumayag ka sa pinagkasunduang kasal. Once you sign it, hindi ka na pwedeng umatras. Pakakasalan mo ang apo ko sa ayaw at sa gusto mo. Paalala ni Don Anselmo. Naiintindihan ko po. Sagot ni Tanya. Maingat naman nitong pinirmahan ang kontrata. Pagkatapos mapirmahan ni Tanya ang kontrata, ay maingat na isinilid ni Don Anselmo ang dokumento sa isang envelope at itinago ito sa compartment ng kanyang desk. Mag-empake ka na mamaya. Send me your location dahil susunduin ka namin ng driver ko bukas sa apartment mo. You'll be staying in my mansion starting tomorrow. At gano'n na lang kabilis ang mga pangyayari. Kinabukasan din ay nakaapak na rin sa wakas si Tanya sa napakalaking mansyon ni Don Anselmo. Manghang-mangha siya sa kalakihan ng mansyon. Hindi siya makapaniwala na dito na siya titira. Suling! Pagtawag ni Don Anselmo kay Manang Suling na abalang maglinis sa sala. Agad namang lumapit sa kanya ang manang. Yes po sir, tugon ng matanda habang mariing nakatitig kay Tanya na tinitingala ang napakataas na kisame ng bahay. Siguro, iniisip ng manang kung bakit may kasamang dalaga si Don Anselmo. Pababain mo si Rafael dito sa sala. Sabihin mo meron akong announcement sa kanya. Sige po sir. Sumunod naman agad si Manang Suling sa ipinag-utos ni Don Anselmo. Dali-dali itong umakyat sa ikalawang palapag upang pababain si Rafael. Hindi na rin mapakali si Tanya na makilala ang lalaking pakakasalan niya. Bukod dito'y kinakabahan din siya. Pero hindi rin tumagal ay tuluyan na rin niyang nasilayan ng kanyang magiging asawa na dahan-dahang naglalakad pababa ng hagdan. Para siyang nakakita ng anghel nang mamasdan ang itsura ng lalaki. Hindi siya makapaniwala. Anong meron, Grandpa? Bungad na tanong ni Rafael nang tuluyan na siyang makababa sa sala. Pero hindi sinagot ni Don Anselmo ang tanong niya. Pumaling ito kay Tanya na nagtatago sa likuran nito. Tsaka lang din nagtagpo ang mga tingin ni Rafael at Tanya. Tanya, this is my Rafael, my grandson, and your future husband. Casual na sabi ni Don Anselmo. Nanlaki ang mga mata ni Rafael matapos sabihin yon ng lolo niya.
Teka lang, sino ba ang babaeng yan? Anong future husband ng pinagsasabi niyo, Grandpa? Galit na tanong nito. She's Tanya Versales. Nagpa siya kong maghanap ng babaeng mas makakabuti para sa'yo. I set you up in an arranged marriage for your own good, Rafael. Paliwanag ni Don Anselmo. Ano? Nasisiraan na ba kayo ng ulo? Totoo ba ang lahat ng to? Tanong muli ni Rafael. Para maniwala ang binatay, inilabas ni Don Anselmo ang isang envelope kung saan nakapaloob ang kontratang pinirmahan ni Tanya. Ito yung contract na pinirmahan niya. It states here that she will marry you as agreed upon by us. Hindi ko to ginagawa dahil lang naisipan ko. Ginagawa ko to para sa'yo, Rafael. Ayoko lang na mamatay akong yung Cynthia na yun ang pakakasalan mo. Sisirain niya lang ang buhay mo. Alam mo naman kung anong klaseng pamilya ang meron yun, di ba? Wala ring pinagkaiba ang pagkatao niya sa pamilyang pinanggalingan niya. Katuwiran ni Don Anselmo. Pero wala pa rin ho kayong karapatang pangunahan ng nararamdaman ko at ipakasal na lang ako sa kung sinong babae. Giit ni Rafael. O sige, kapag pinili mong makasama ang Cynthia na yon, babawiin ko ang lahat ng binigay ko sa iyo, maging ang posisyon mo sa kumpanya. Hindi na rin kita patitirahin dito sa mansyon ko. Sumama ka na sa babaeng yon kung yun ang gusto mo. At higit sa lahat, wala kang makukuhang mana sa akin. Ni pisong duling kapag nawala ako. Babala ni Don Anselmo. Fine, kunin niyo na lahat sa akin. Pero hindi ako papayag sa gusto niyo. Padabog na nilayasan ni Rafael ang lolo niya't umakyat ng kanyang kwarto. Walang pagdadalawang isip siyang nag-impake ng mga gamit. Samantala, naiwan naman sa sala sina Don Anselmo at si Tanya na hindi na malaman ang gagawin. Parang gusto niya nang bawiin ang napagkasunduan nila ng matanda. Naaawa na rin kasi siya sa binata. Sir, parang naaawa na po ako sa apo niyo. Kailangan niyo po ba talagang bawiin lahat ng meron sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Tanya kay Don Anselmo. Huwag kang mag-alala. Knowing him, hindi niya kakayaning mabuhay nang wala ang suporta ko. Wala rin siyang maaasahan dun sa girlfriend niya. Babalik at babalik din siya sa poder ko. Sabi ni Don Anselmo. Wala nga naging tugon si Tanya. Iniingatan niya ring magkamali ng sasabihin, kaya pinili na lang niya manahimik. Ilang sandali pa'y bumaba na si Rafael, bitbit ang isang malaking maleta na naglalaman ng mga gamit niya. Pero bago siya umalis, ay inilapag niya sa mesa ang susi ng kotse niya. Heto ang susi ng kotse ko. Ibigay niyo na sa babaeng yan. Baka sakaling kailangan niya. Sarkastikong sabi ni Rafael habang matalim ang mga tingin kay Tanya. Walang naging tugon dito si Don Anselmo at bumuntong hininga lang. Si Tanya na may napayuko ng ulo dahil nahihiya na rin siya sa mga pangyayari. Dire-diretsyong umalis si Rafael ng mansyon at dahil wala naman siyang kotse ay nag-book na lang siya ng Grab papunta sa kondo ni Cynthia. Pero hindi niya inaasahan, mas may ikasasama pa pala ang araw niya. Pagdating niya sa kondo ng dalagay, isang lalaking walang saplot sa pang-itaas ang bumukas ng pinto. Sino ka? Matikas na tanong ng lalaki kay Rafael. Ikaw, sino ka? Bakit ka nasa kondo ng girlfriend ko? Balik na tanong ni Rafael. Girlfriend? Excuse me. Baka ex-boyfriend. Ikaw yata yung lalaking kinukwento sa akin ni Cynthia. Sorry bro, but she's mine now. Buwelta naman ng lalaki. Dahil hindi na makapagtimpi si Rafael, ay inambangan na niya ng suntok ang lalaki. Nagpalitan sila ng mga suntok hanggang sa lumabas si Cynthia galing sa banyo. Balot pa ng tuwalya ang katawan nito dahil katatapos lang maligo.
Ano ba? Tumigil na nga kayo. Pilit na inawat ni Cynthia ang dalawang lalaki at natigil lang ang mga ito nang tuluyan ng pumagit na ang dalaga. Rafael, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Cynthia kay Rafael na nagtamo ng sugat sa sulok ng labi. Alam mo, Cynthia, tama nga ang lolo ko. Wala akong mapapala sa'yo. Magsama kayo niyang lalaki mo. Galit na sabi ni Rafael. Bitbit ang kanyang maletay. Umalis ito ng kondo ni Cynthia. Upang magpalamig ng ulo, ay pumunta ito sa bar at umorder ng isang bote ng alak na mag-isa niyang tinungga. Nakailang bote siya ng alak bago siya tamaan ng kalasingan. 2:00 na ng madaling araw at ilang minuto na lang ay magsasara na ang bar. Kaya minabuti na ni Rafael na umalis na. Hindi niya na alam kung saan siya paroroon. Kaya't wala siyang ibang choice kung hindi ang bumalik ng mansyon. Kahit pa maaapakan ng pride at ego niya. Pero pagdating niya ng mansyon ay nakapatay na ang lahat ng ilaw. Senyales na natutulog na ang lahat. Buti na lamang ay lumabas si Manang Suling nang mag-doorbell siya. Ay hala sir, saan po kayo galing? Nag-aalalang tanong ng ginang. Tulungan niyo na lang ho ako dito sa maleta ko. Sabi ni Rafael na para bang sa anumang sandali ay tutumba na ang katawan. Inalalayan ng ginang si Rafael sa pagpasok. Pero idiniretso nito ang binata sa guest room imbes na sa mismong kwarto nito. Nagtaka naman agad si Rafael kung bakit doon siya patutulugin. Pasensya na po sir. Kasi po, yung room niyo pinagamit po ni Don Anselmo kay Tanya, yung babaeng pakakasalan niyo ho. Paliwanag ni Manang Suling. Ano? Galit na pumunta si Rafael sa kwarto niya at mulit-muling kumatok ng napakalakas sa pintuan habang pilit itong pinipigilan ni Manang Suling. Hindi rin naman nagtagal nang bumukas ang pinto. Bumungad kay Rafael si Tanya na ikinagulat ang presensya ng lalaki. Binigyan ba kita ng karapatang matulog sa kwarto ko? Galit na sigaw ni Rafael kay Tanya na may kasamang pangduduro. Sir, wag na po kayong ganyan kay Tanya. Hindi rin naman po ginusto ni Tanya na diyan siya matulog. Pero yun po ang pinag-utos ni Don Anselmo. Pagtatanggol ni Manang Suling kay Tanya na mangiyak-ngiyak na. Pasensya na po. Doon na lang po ata ako sa labas matutulog. Sabi ni Tanya. Akmang lalabas si Tanya ng kwarto. Ngunit hinigit siya ni Rafael sa braso. Itinulak nito ang dalaga papasok ng kwarto. Pero bago nito isara ang pinto, ay bumwelta muna ang lalaki kay Manang Suling. Okay, fine. Sasakyan ko ang trip niyong lahat. Magpapakasal din naman kami, diba? Then we're sleeping together tonight. Go back to your sleep, Manang. Sabi ni Rafael kay Manang Suling. Sumunod naman agad si Manang Suling sa sinabi ni Rafael habang si Tanya ay puno ng kaba. Halos bumagsak ang mga tuhod ni Tanya nang tuluyan ng isara ni Rafael ang pinto ng kwarto. Pagkatapos ay dahan-dahan siya nitong itinulak sa kama. Sa kanyang pagtingala ay hindi nakisami ang nakikita niya, kundi ang malaanghel na mukha ni Rafael. Kahit ang ugali nito'y hindi bumabagay sa itsura nito. Sa sandaling yon ay tila ba nawalan ng kakayahang magsalita ang kanyang bibig. Napapikit na lang siya ng mga mata at hinayaang magdikit ang kanilang mga labi habang ang mga palad ni Rafael ay dahan-dahang nilalakbay ang kanyang katawan. Ang tahimik na gabi, binalot ng mahihinang halinghing na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kwarto. Pinagsaluhan ng dalawa ang isa't isa na tila ba wala ng bukas. Ngunit ang tamis ng gabi, hindi na nasundan pa kinaumagahan.
Hey, wake up. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Bakit ka nakahubad? Galit na tanong ni Rafael sa kakagising pa lang na si Tanya. Nabalot ng makapal na kumot ang katawan. Si Rafael naman ay katatapos lang isuot ang kanyang salawal. Napabangon agad si Tanya sa lakas ng boses ni Rafael. Ha? Kayo po yung nag-initiate nung nangyari sa atin kagabi, di ba? Paliwanag ni Tanya. Napatigil si Rafael ng ilang minuto at unti-unting nag-flashback sa utak niya ang lahat ng nangyari noong gabing yon. Tsaka niya na-realize ang lahat ng ginawa nila ni Tanya. Pwede ba? Umalis ka na lang dito sa kwarto ko. Dala lang ng kalsingan ang nangyari sa atin kagabi, okay? Giit ni Rafael. Pasensya na po. Magsasuot lang po ka ng damit. Habang balot pa rin ng kumot ang katawan, ay bumangon si Tanya sa kama at pinulot ang damit at salawal niyang nakakalat sa sahig. Dali-dali itong dumiretso sa banyo upang magsuot ng damit. Nang lumabas ito ng banyo, muling nagsalubong ang mga mata nila ni Rafael. Kailangan mo ba talagang gawin to? Tanong ni Rafael. Ang alin po? Balik na tanong ni Tanya. Ang sumang-ayon sa arranged marriage. Napakana ng lolo ko. Ang totoo po kasi niyan, nag-offer siya ng 200K sa akin para lang pumayag ako na pakasalan ka. Ang sabi niya kasi, nasa akin daw ang katangiang hinahanap niya para sa mapapangasawa niyo. Paano mo ba nakilala ang lolo ko? Ano po kasi, nagpanggap siyang pulubi. Tapos akala ko totoong pulubi siya. Kaya binigyan ko siya ng tinapay at tubig. Nung mga panahong nagpapahinga ko. Kasi pagod na pagod akong maghanap ng trabaho. What? He went that far? Nagpanggap siyang pulubi? Opo, para lang makahanap ng babaeng para sa inyo. Sino naman kaya nagturo sa kanya ng idea na yon? Hindi ko po alam. Si Nurse Angie na naman ang may pakana nun. Sigurado ako. Sino po si Nurse Angie? Ano namang pakialam mo? Bumaba ka na nga. Pakisabihan si Manang Suling. Nagawan ako ng pancake at coffee. Sige po. Nang mag-isa na lamang si Rafael sa kwarto, ay nagmamadali nitong tinawagan si Nurse Angie. Mabilis namang sinagot ng nurse ang kanyang tawag. Hello? Bakit napatawag ka, Alfred? Tanong ni Nurse Angie sa kabilang linya. Ikaw ba ang nagbigay ng idea sa grandpa ko na magpanggap na pulube para humanap ng babaeng ipapakasal sa akin, ha? Galit na tanong ni Alfred. Ha? Yes or no? Oo na. Paano kasi? Desperado na si Don Anselmo na makahanap ng granddaughter-in-law na pasok sa standards niya. Why is he so desperate? Nahanapan ako ng magiging asawa. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Sa'yo lang naman lagi nagkukwento ang grandpa ko. May dapat ba akong malaman? Heto na. Sasabihin ko na talaga sa'yo yung totoo. Pero wag mong sasabihin kay Don Anselmo na sinabi ko sa'yo. Magagalit kasi yun. Kabilin-bilinan niya sa akin na isikreto ang tungkol dito hanggat maaari. Kasi ayaw kanya mag-alala. Mag-alala? Bakit ako mag-aalala? Ano bang meron? Sabihin mo sa akin. Na-diagnose ng lung cancer ang lolo mo last month at meron na lang siyang 1 taon para mabuhay. Yun ang dahilan kung bakit desperado siyang hanapan ka ng magiging asawa na alam niyang makakabuti sa'yo. Ano? Biglang nanghina ang buong katawan ni Rafael sa narinig niya. Unti-unting namuo ang mga butil ng luha sa bawat sulok ng kanyang mga mata. Napaupo na lang siya sa dulo ng kanyang kama dahil parang anumang sandali ay babagsak ang kanyang mga tuhod. Pasensya na, ngayon ko lang sinabi sa'yo. Ayaw kasi ni Don Anselmo na
malaman mo ang tungkol doon. Baka nagkakamali lang ng result. Baka wala talaga siyang cancer. Mangiyak-ngiyak na ang boses ni Rafael. Kaya hindi na rin mapigilan ni Nurse Angie na maging emosyonal. Pareho na silang umiiyak ngayon. Nakailang test na kami at pare-pareho lang din ang result. Mahirap man tanggapin, pero wala na tayong magagawa. Walang cure ang cancer. Sa pagkakataong yon, ay tuluyan ng nabitawan ni Rafael ang kanyang cellphone dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Humahagulgol siya sa loob ng kanyang kwarto. Ilang minuto ang lumipas ay kumatok si Manang Suling upang ipasok ang kape at pancake sa kwarto niya. Kaya naman agad na pinunasan ni Rafael ang kanyang mga luha at umaktong normal pagbukas niya ng pinto. Napansin ni Manang Suling na namamaga ang mga mata ng lalaki pero hindi na ito nakapagtanong pa dahil agad na muling isinara ni Rafael ang pinto. Ayokong mawala ang grandpa ko. Oh God, please, huwag niyo siyang kunin agad. Pagmamakaawa ni Rafael habang nakaupo sa sahig at nakasandal sa pintuan. Ilang sandali pa, muling may kumatok sa pintuan. Ang akala ni Rafael ay si Manang Suling ulit ito. Sa inis, ay napasigaw si Rafael. Manang, could you please leave me alone? Pero nabigla ang lalaki nang marinig ang boses ng lolo niya. Rafael, anong nangyayari sa'yo? Napatayo agad si Rafael at muling nagpunas ng mga luha niya. Sinigurado niyang walang maiiwang bakas ng luha sa kanyang mata. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nang makita si Don Anselmo ay agad itong niyakap ni Rafael. Anong nakain mo at ang sweet mo ata ngayon? Akala ko ba mas pinipili mo na si Cynthia kaysa sa akin? Why did you come back? Tanong ni Don Anselmo habang mahigpit pa rin nakayakap sa kanya ang kanyang apo. Narealize ko lang na hindi ko kayang wala kayo. Unti-unting bumitaw ng yakap si Rafael. Gagawin ko na po ang gusto niyo. Papayag na po ako sa kasal. I know you only want the best for me, Grandpa. And I want to make you happy. Sabi ni Rafael habang nakayuko ang ulo dahil ayaw nitong ipakita sa lolo niya ang namumula niyang mga mata. That's good, son. Thank you for realizing that. I will do everything to make you happy, Grandpa. You're the only person who really cares for me. And I truly, truly appreciate it. Babawi ako sa iyo, Grandpa. I promise. Nangangamoy alak ka pa. Siguro dala lang ng hangover yung sweetness mo ngayon sa akin. But anyway, thank you for the kind words, Rafael. Alam mo namang ang lahat ng ginagawa ko para lang sa ikakabuti mo. Thank you, Grandpa. When is the wedding? Don't worry, everything's going to be prepared in no time. At sa isang iglap, ang lahat ay nasa loob na ng simbahan at pinapanood na mag-exchange ng vows ang bride and groom na sina Tanya at Rafael. At syempre, ang pinakamasaya sa lahat, si Don Anselmo na siyang nagplano ng lahat. Walang dumalong pamilya o kaibigan ni Tanya sa kasal dahil inilihim nito sa lahat ng kakilala niya ang tungkol sa arranged marriage sa pagitan nila ni Rafael. Samantala, umuwi naman ng Pilipinas ang mami ni Rafael upang masaksihan ang kasal ng anak. Ang ama naman ni Rafael ay walang paramdam. Hindi rin naman ito imbitado. Naging maayos naman ang daloy ng married life ni Tanya at Rafael. Kahit alam nilang wala silang pagmamahal sa isa't isa. At ang lahat ay para lamang sa sarili-sarili nilang rason. Si Tanya ay para matulungan ang kanyang pamilya at si Rafael naman para makitang masaya si Don Anselmo bago ito mawala.
Remind ko lang sa'yo, we're just married on papers. Hindi mo ako mahal at hindi rin kita mahal. Pwede kang lumandi sa iba kung gusto mo. At pwede rin akong lumandi sa iba kung gusto ko. At the end of the day, all that matters to you is the inheritance that we will share when Grandpa passes away, right? Sabi ni Rafael sa unang gabi nila bilang mag-asawa. Sa mansyon pa rin sila maninirahan, pero sa iisang kwarto na sila matutulog. Ano? Inheritance? In Tagalog, mana? Wala nga akong alam tungkol sa mga mana-mana na yan eh. Pumayag lang ako para dun sa 200K na binigay sa akin na Don Anselmo para pumirma sa contract. Akala ko hanggang dun lang yun. Sobrang laking tulong na kasi sa akin at sa pamilya ko ng 200K. Sagot ni Tanya habang hinuhubad ang pagkalaki-laki niyang wedding gown. At least ngayon alam mo na, diba? Kaya perform your wife duties well para malaki makuha mo. Sabi ni Rafael at saka nahiga sa kama matapos makapagpalit ng pantulog. Wala naman na akong pakialam sa mana. At saka kahit asawa mo ko, wala naman akong karapatan doon. Kasi hindi naman ako kadugo ni Don Anselmo. Okay na sa akin yung 200K. Tapos yung pinatira ko rito sa mansyon. Binigyan din pala ako ni Don Anselmo ng posisyon sa company. Kahit hindi ako nakapagtapos ng college, kayang-kaya ko naman daw yun. Katwiran ni Tanya. Huwag ka mag-alala. Hindi naman tayo habang buhay na magsasama. Don't tell this to anyone. Pero may taning na ang buhay ng lolo ko due to lung cancer. 1 taon na lang siya mabubuhay. Ano? Totoo ba yan? Mukha bang nagsisinungaling ako? Hindi. Gusto ko lang siyang mapasaya habang nabubuhay pa siya. Kaya ginagawa ko ang mga gusto niya. Pero kapag hindi na natin to kailangan gawin, pwede naman tayo mag-file ng annulment and live our own lives separately. Pwede ka nang humanap ng bago mong asawa. Ay, kawawa naman si Don Anselmo. Bakit kaya kung sino pa yung mababait, sila pa yung kinukuha agad? Bakit ako tinatanong mo? Mukha ba akong Diyos? Hindi. Mukha ka kasing si kamatayan. Shut up. Bahagyang natawa si Tanya nang sa unang pagkakataon ay makita niya ang itsura ni Rafael na napipikon. Habang lumilipas ang araw, linggo at buwan nilang pagsasama, ay napapansin niyang parang unti-unti nang nahuhulog ang loob niya kay Rafael. 6 na buwan na silang nakatira sa iisang bubong at gabi-gabing magkatabing natutulog. May mga pagkakataong ginagawa nila ang ginagawa ng mga mag-asawa pero walang halong pagmamahal yon para kay Rafael. Pero kay Tanya, hindi yon dahil lamang sa tawag ng laman. Ang bawat haplos at halik niya'y dala ng senserong pag-iibig. Isang araw ay inapoy ng lagnat si Rafael, kaya na may naging abala si Tanya para alagaan ng asawa. Nagluto ako ng adobo, specialty ko yan. Natutuwang sabi ni Tanya habang inilalapag sa side table ang platong may lamang kanin at adobo. Si Rafael na may nakahilata sa kamat matamlay ang itsura dahil sa lagnat. Ayokong kumain nga. Sabi ni Rafael. Ay, huwag kang makulit. Paano ka gagaling yan kung hindi ka kakain? Bumangon ka na dyan. Susubuan kita. Giit ni Tanya. Okay lang ako. Ang kulit talaga. Alam mo, dapat binabawas-bawasan mo na pagiging workaholic mo. Para hindi ka inaapoy ng lagnat eh. Kailangan ako ng company, Tanya. I don't want to burden my grandpa anymore. Kaya kahit i-shoulder ko pa lahat ng responsibility sa company ay gagawin ko. Alam mo, gustong-gusto ko kapag mga ganyang salita ang naririnig ko mula sa'yo. Kung alam lang ni Don Anselmo kung gaano siya kamahal ng apo niya. You're so dramatic. Hayaan mo na nga lang muna akong matulog. E paano hindi ka pa nga kumakain, di ba? Tanghali na oh.
Hindi ako titigil na kulitin ka. Hanggat di ka pa kumakain, sige ka. Sa sobrang ines, ay napabangon na lang si Rafael mula sa pagkakahiga. Okay, fine. Kakain na ako. Padabog na sabi nito. Tuwang-tuwa naman si Tanya na pinapanood na kumain si Rafael. Maya-maya pa'y, mula sa pagiging galit, ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lalaki. Sarap na sarap ito sa adobo. Ikaw ba talaga ang nagluto nito? Hindi makapaniwalang tanong ni Rafael. Bakit? Sobrang sarap no? Natutunan ko yan sa nanay ko. Proud na sabi ni Tanya. Hindi na ako magtataka kung nasasarapan ka sa luto ko. Kahit nga si Don Anselmo, pinupuri ang cooking skills ko eh. Pagyayabang pa nito. I won't lie. It actually tastes good. Matipid na sagot ni Rafael. Tuwang-tuwa naman si Tanya sa sinabi nito. Hays, hindi talaga nagkamali si Don Anselmo sa pagpili sa akin na maging asawa mo. Sobrang bihira na lang kaya ng mga babaeng masarap magluto, no? Napakayabang mo rin, no? Pinuri lang kita ng isang beses. Huwag kang ambasag trip dyan. Pasalamat ka na lang kasi ako ang naging asawa mo. Sa ating dalawa, ikaw ang maswerte na naging asawa mo ko. Pwede ikaw na. Ipinag-cruise ni Tanya ang mga braso niya. Sabay irap na parang batang nagtatampo. Tawang-tawa naman si Rafael sa kanya. Samantala, nasa labas naman si Don Anselmo habang palihim na pinapanood ang dalawa sa likod ng pinto ng kwarto na bahagyang nakabukas. Nakaukit ang isang malawak na ngiti sa mga labi nito nang makita ang labis na saya sa malalakas na tawa ni Rafael. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan kasaya. Salamat naman at hindi nga ako nagkamali sa babaeng napili ko para sa kanya. Ay, salamat sa'yo, Tanya. Bulong ni Don Anselmo sa sarili niya. Lumipas ang isa pang buwan. Nagpatuloy ang masayang pagsasama ni na Rafael at Tanya bilang mag-asawa. Bagamat pinanghahawakan pa rin nilang lahat, ay walang halong mali siya. Pero wala nga ba talagang halong mali siya? Lalo kay Rafael. Rafael, ano bang problema? Bakit parang kanina ka pagalit sa akin? Hindi mo ko kinikibo buong biyahe kanina sa kotse. Hanggang sa makauwi tayo rito sa bahay. Tanong ni Tanya kay Rafael na hinuhubad ang medyas at leather shoes nitong pangtrabaho. Hindi pa rin kumikibo si Rafael. Pagkatapos mahubad ang sapatos, ay hinubad na nito ang kanyang business suit at nagpalit ng pambahay na damit. Si Tanya ay nakapamewang lang na pinapanood ito. Sabihin mo nga sa akin kung may nagawa kong mali sa'yo. Muling pagpupumilit ni Tanya. Lumapit si Rafael kay Tanya at nagtama ang kanilang mga tingin. Sabihin mo muna sa akin kung anong meron sa inyo ni Vincent, yung head maintenance team ng kumpanya. Galit na tugon nito. Napakunot ang noo ni Tanya sa sinabi ni Rafael. Si Vincent? Pinagdududahan mo kami ni Vincent? Mukha bang meron kaming affair? Tanong ng dalaga. Eh ano ang lahat ng yon? Bakit lagi kayong magkadikit? Bakit lagi kayong magkausap? Ngayon masabihin sa akin na wala lang lahat ng yon. Rafael, humihingi lang ako ng tulong sa kanya para i-format yung data sa report. Talaga ba? Bakit hindi ka sa akin magpatulong? Asawa mo ko, di ba? Of all the people in the company, ako dapat ang unang nilalapitan mo. Dahil ako ang asawa mo. Alam ko kasing ang dami mo nang inaasikaso. Ni halos wala ka nang oras para magpahinga. Tapos yung napakasimpleng bagay, iaasa ko pa sa'yo. Wala ka na bang tiwala sa capabilities ko, Tanya? Hindi sa ganon, Rafael. Ayoko lang maging sobrang pabigat sa'yo. Okay, fine. Dun ka na sa Vincent mo. Nagsiselos ka ba, Rafael? Akala ko ba
We're just married on papers. Hindi makasagot si Rafael. Hinayaan lamang nitong lunurin ng katahimikan ang bawat sulok ng kwarto. Pero unti-unting umukit ang isang ngiti sa labi ni Tanya. Maya-maya pa'y hindi na nito napigilan ang kanyang mahihinang tawa. Napakunot na lamang si Rafael ng noo habang pinagmamasdan si Tanya na natatawa. Bakit ka tumatawa, ha? May nakakatawa ba? Masungit na saad ni Rafael. Ikaw siguro in love ka na sa akin, kaya ka nagsiselos. Sus, kaya pala galit na galit siya. Ang cute mo pala magselos, no? Sabi ni Tanya, habang pinipisil ang magkabilang pisngi ni Rafael. Pero biglang inalis ni Rafael ang kamay ni Tanya mula sa kanyang pisngi. Natapakan mo lang ang ego ko, kaya ako galit. Pero hindi ako nagsiselos. Magsama pa kayo ng Vincent mo. Wika ng binata, tsaka diretsyong humilata sa kama habang nakatulukbong ng kumot. Humiga rin si Tanya sa kama at mahigpit na niyakap ang katawan ni Rafael na balot ng kumot. Mahal na kita, Rafael. Mahal na mahal. Sabi nito. Nang marinig yun ng binata, ay agad nitong inalis ang kumot at bumangon mula sa pagkakahiga. Anong sabi mo? Tanong nito. Nakayuko ang ulo ni Tanya na para bang nahihiya ito sa nasabi niya. Wala, wag mo nang isipin yon. Ngunit nang akmang aalis ang dalagay, hinigit ito ni Rafael sa braso nito. I just wanna be clear to you. I care for you, Tanya. Pero hindi kita kayang mahalin. Hindi ko pa kayang magtiwala ulit. Hindi ko pa kayang isacrifice ulit ang sarili ko para sa pagmamahal na yan. I'm still too broken right now. Kaya kung ano man ang nararamdaman mo para sa akin, huwag mo nang ipagpatuloy. We're only 5 months away from ending all of this. 5 months away from my grandpa's passing. And my heart is in much grief already. Paliwanag ni Rafael. Naiintindihan ko. I'm in grief also, knowing the fact na kukunin na si Don Anselmo sa atin ng langit. Hindi ko naman ipipilit ang sarili ko sa iyo, Rafael. Kung ano man ang magiging desisyon mo pagkatapos ng lahat, maiintindihan ko yun. Saad ni Tanya. Salamat. Bababa na muna ako, ha? Nagugutom kasi ako. Kakain muna ako sa baba. May gusto ka bang kainin? Wala. Sige na, bumaba ka na. Magpapahinga lang ako. Nang maiwan si Rafael sa kwarto, ay isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya. Para sa kanya'y sobrang bigat sa pakiramdam ng mga salitang pinatakas ng kanyang bibig. Muli siyang humilata sa kanyang kama at tumingala sa kisame. Unti-unting nag-flashback sa kanyang memorya ang masasayang moments nila ni Tanya na para bang mga eksena sa romantic movies. Guys, pare-pareho lang naman silang mga babae. Wika ni Rafael sa kanyang sarili habang nakatitig pa rin sa kisame. Magpapaka-ideal girl lang sa simula, tapos manggagamit lang pala. Parang si Cynthia lang. Simula ng araw na yon, naging distant na si Rafael kay Tanya. Ganun din ang ginawa ng babae sa kanya. Naglaho ang kanilang mga asaran, ang pag-aalaga sa isa't isa, at hindi na rin nasundan. Ang huling gabing pinagsaluhan nilang walang mga saplot sa katawan. Apo, mag-usap nga tayo. Sabi ni Don Anselmo kay Tanya. Isang araw habang nagdidilig ng mga halaman ang dalaga sa hardin. Lumapit si Tanya kay Don Anselmo na nakatayo sa sulok habang pinagmamasdan ang mga palumpong ng mga bulaklak. Ano pong pag-uusapan natin, Don Anselmo? Tanong ni Tanya. Napapansin ko, parang lumalayo ata ang loob niyo ni Rafael sa isa't isa. May problema ba kayong dalawa? Wala naman po.
Busy lang po kasi masyado sa trabaho. Kaya ho nawawalan na po kami ng oras sa isa't isa. Alam mo ba, ikaw lang ang nakakapagpatawa sa apo ko. Hindi siya palangiti dati, pero abot tenga lagi ang mga ngiti niya kapag nakikita kong magkausap kayo. Kaya sana naman, huwag mong hahayaang maglaho na namang muli ang ganong personalidad ng apo ko, iha. Kung ano man ang problema niyong dalawa, sikapin niyong ayusin dahil wala akong ibang hinihiling para sa apo ko kung hindi ang tunay na pag-aaruga at pagmamahal na alam kong kaya mong ibigay. Hindi malaman ni Tanya ang isasagot niya sa sinabing iyon ni Don Anselmo. Kaya na may napatangu-tangu na lamang siya. Opo, tinapik siya ni Don Anselmo sa kanyang balikat bago nagpaalam na magpapahinga muna ito sa balkonahe. Naiwan si Tanya sa garden habang lutang ang isip. Kung kaya ko lang siyang utusang mahalin ako pabalik, ginawa ko na. Pero ano bang magagawa ko? Hindi niya naman ako mahal. Ay, sabi ni Tanya sa sarili. Muli niya na lamang kinuha ang water hose at nagpatuloy sa pagdidilig ng mga halaman. Paborito niyang gawin ito dahil noong nasa probinsya pa siya, mahilig na siyang magtanim at magpatubo ng mga bulaklak hanggang sa yumabong ito at maglikha ng mga makukulay na mga talulot. Pero kahit anong ganda pala ng bulaklak ay malalanta rin ito, katulad ng buhay ng isang tao. 5 buwan nang lumipas, ang mansyon ay napuno ng hapis at pakikiramay. Sa salay bubungad ang isang rektangulong baol kung saan payapang nagpapahinga ang isang matandang lalaki. Nagsisidamihan ang mga taong paparating. Ang lahat ay balot ng itim na kasuotan. Don Anselmo, hikbi ng isang babaeng nakadungaw sa baol, o tawagin na lang nating kabaong. Suot-suot pa ng babae ang kanyang nursing uniform kung saan nakaukit ang kanyang name tag, ang pangalang Angie. Napalingon si Nurse Angie nang isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Nurse Angie, salamat po sa pagdating. Walang anuman, Tanya. Wala talaga akong planong pumunta nung una. Kasi parang hindi ko kayang makita si Don Anselmo na nasa kabaong. Pero parang hinihila ko ng mga paa ko papunta rito. Sabi ni Nurse Angie habang humahagulgol. Si Tanya ay hindi pa rin matigil sa pag-iyak. Alam ko po kung gaano to kasakit para sa inyo. Dahil matagal niyong inalagaan si Don Anselmo. Kapag wala po kayo sa mansyon, madalas din po kayong ikwento sa akin ni Don. Wika ni Tanya. Ang hirap tanggapin, Tanya. Pero wala na tayong magagawa. Siguro ito na talaga ang itinakdang oras ng Diyos para sa kanya. Kailangan niya na rin siguro talagang magpahinga. Siguro nga po. Nasaan pala si Rafael? Nagkukulong po sa kwarto. Ako na lang po ang nag-aasikaso ngayon sa mga bisita. Ayoko rin naman po siyang istorbohin dahil alam ko siya ang pinaka naaapektuhan ngayon sa pagkawala ng lolo niya. Kahit po yung mami niya na kauuwi lang galing New York, hindi niya po kinakausap. Alagaan mo na lang si Rafael. Ngayon niya pinakakailangan ng taong masasandalan, Tanya. Huwag mo siyang pababayaan. Ginagawa ko po ang lahat para sa kanya. Salamat sa Diyos at binigay ka niya sa buhay ni Rafael. Gusto niyo po ba munang kumain at magkape? Habang inaasikaso ni Tanya, si Nurse Angie, ay naroon naman si Rafael sa kanyang kwarto. Hindi matigil sa pagbuhos ng mga luha ang mga mata. Kahit sa labas ng silid ay maririnig ang kanyang mga halinghing. Rafael, open the door please. Let me hug you, anak. I'm always here. Please, huwag mo sarilihin ang lungkot mo. Rafael, open the door. Paulit-ulit siyang tinawag ng kanyang ina. Pero na isang beses,
ay hindi niya pinagbuksan ang pinto. Ang nais niya lang ay ang mapag-isa. Nasanay na lamang si Rafael na magkulong sa kanyang kwarto hanggang sa matapos ang huling gabi ng lamay. Wala na ang kabaong ng kanyang lolo at wala na rin mga bisita, pero ramdam pa rin ang pagbabago sa mansyon dahil wala na ang taong pinaka nagsisilbing pundasyon nito. Mula nang mawala si Don Anselmo, hindi na ulit umukit ang ngiti sa labi ni Rafael. Ginawa ni Tanya ang lahat upang damayan ang kanyang asawa, pero pilit naman siya nitong tinataboy palayo. Hanggang sa tuluyan na nga siya nitong itinaboy maging sa buhay nito. Since wala naman na si Grandpa, pwede na tayong mag-file ng annulment. But don't worry, you're still getting a share sa mana as stated sa prenuptial agreement natin. Wika ni Rafael kay Tanya habang nagpapalamig sa garden at si Tanya na may abalang diligan ang mga bulaklak na muli nang sumibol. Iyon din ang unang pagkakataong kinausap siya ulit ni Rafael mula nang mawala si Don Anselmo. Annulment? Gusto mo na ba talagang makipaghiwalay? Tanong ni Tanya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sarkastikong sabi ni Rafael. Ayoko munang umalis sa tabi mo ngayon. Alam kong kailangan mo ng karamay. Pwede bang hayaan mo muna akong alagaan ka? Nangako ako kay Don Anselmo na hindi kita bababayaan. I don't need anyone, Tanya. Even you. Kaya pwede ba? Hayaan mo na ako. Pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo after our separation. And don't ever think about me again. Because we're not crossing paths any longer. Isang linggo, isang buwan, isang taon. Kasabay ng paglipas ng panahon ay ang pagbabago ng ihip ng kanilang magkaibang kapalaran. Unti-unting naghiwalay ang kanilang mga landas hanggang sa hindi na ito muling nagtagpo. Ngunit ang kwento ni Rafael at Tanya na pareho nilang inakalang nabigyan na ng wakas ay hindi pa pala natatapos. Sa isang pampublikong paaralan sa probinsya ng Albay ay masayang ginagampanan ni Tanya ang kanyang responsibilidad bilang isang teacher. 5 taon na rin ang nakakalipas mula nang magdesisyon siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. 5 taon na rin ang nakakalipas mula noong maghiwalay sila ni Rafael. Ang nakuha niyang mana mula kay Don Anselmo ay ginamit niya para makapagpatayo ng malaking bahay at isang flower shop kung saan katulong niya sa pangangasiwa ang kanyang ina at 2 pang nakababatang kapatid. Hindi naman sila nauubusan ng customer, mapa-online man o walk-in. Ngunit may mga panahon talagang madalang lamang ang kanilang binebenta. Isang araw, isang Facebook user ang nag-order online sa Facebook page ng shop. Dahil si Tanya ang admin ng page, ay siya ang nag-respond sa message. Ang Facebook user na may pangalang L at walang profile picture ay handa naman umanong mag-send ng payment bago ang araw ng delivery. Ang order nito ay bouquet of roses na ang sabi nito ay para sa girlfriend niya. Nag-usap ang dalawa tungkol sa meeting place kung saan i-deliver ang bulaklak. Si Tanya lang din kasi mismo ang nagdi-deliver ng mga bulaklak kapag hindi ito busy. At dahil nataon nga rin na araw noon ng Sabado at walang klase, ay agaran niyang pinaandar ang kanyang motor para makipagkita sa customer sa lugar na napag-usapan nila. Nang makarating sa meeting place, ay tinawagan ni Tanya ang number ng kanyang customer. Agad namang sinagot ang kanyang tawag. Sir, andito na po ako sa address na binigay niyo. Nasaan na po kayo? Tanong ni Tanya habang nakaupo sa motor niyang nakapark sa gilid ng kalsadang puno ng mga taong dumaraan.
nakapula akong damit. Matipid na sagot ng lalaki mula sa kabilang linya. Nagulat si Tanya sa boses ng lalaki. Para kasing pamilyar ito. Ang dami naman pong nakapulang tao rito, sir. Katwiran ni Tanya. Look behind you. Dahan-dahang lumingon si Tanya sa kanyang likuran. Ngunit tila ba'y tumigil sa pagpatak ang oras nang gumuhit sa kanyang paningin ang isang lalaking nakasuot ng pulang damit na nakatayot may hawak na telepono sa tenga nito. Ngumiti sa kanya ang lalaki nang magtama ang kanilang mga tingin at saka unti-unti itong humahakbang papalapit. Sa gulat ay napababa agad si Tanya ng kanyang motor at kinuha ang order na bulaklak mula sa rear box ng kanyang motor. I didn't know you can drive. Bungad ng lalaki sa kanya. Yung order mo pala. Nanginginig ang mga kamay na inabot ni Tanya ang bulaklak sa lalaki. Pero imbes na kunin ang bulaklak, ay mahigpit lamang siyang hinawakan ng lalaki sa kanyang mga kamay. You can keep it. Wala naman talaga akong girlfriend na pagbibigyan yan. Wika ng lalaki. Bakit ka pa nag-order? I just wanted to see you. Makikita ang biglaang pamumula sa mga pisngi ni Tanya nang marinig ang mga salitang binitawan ng lalaki. Hindi rin siya makatingin ng diretsyo sa mga mata nito. Akala ko ba ayaw mo na akong makita ulit? After 5 years, siguro naman may nakilala ka ng bago. Imposible namang wala kang girlfriend ngayon. Yun din ang akala ko. Akala ko ayoko nang makita ka. Pero walang araw ang lumipas na hindi ka pumasok sa isip ko. Tanya, naging in denial ako sa nararamdaman ko para sa'yo for so long. Ngayon lang ako nagkaroon ng tapang na aminin yun sa sarili ko. Maybe I was just too broken at that time na tinataboy kita. Siguro sobrang natakot lang akong magmahal at lokohin ulit. Siguro naging sobrang mayabang lang ako. Nakala ko kaya kong mag-isa without anyone around me. But I was wrong. For 5 years, Rafael. For 5 years. Ngayon mo lang napagtanto na mahal mo ko. Sa sandaling yon, ay kusa nang bumagsak ang mga butil ng luhang namumuo sa sulok ng mga mata ng dalaga. Nagsimula na rin si Rafael na saluhan siya sa pag-iyak. I'm sorry if it took me so long to finally have the courage to confess my feelings for you, Tanya. Sana tanggapin mo pa rin ako. Pangako, babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Just give me another chance. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Tanya. Pangako ba yan? Pangako. Isang mahigpit na yakap ang gumulat kay Rafael matapos niyang sabihin ang salitang yon. Isang ngiti ang umukit sa kanyang mga labi habang nakapulupot ang mga braso sa katawan ng dalaga. What does this hug mean? You're giving me another chance? Tanong niya sa dalaga na mahigpit pa rin nakayakap sa kanya. Naririnig pa rin niya ang mahihinang halinghing nito. Matitiis ba kita, Rafael? Hindi ko kayang tiisin ang asawa ko, no? Sagot ni Tanya habang umiiyak pa rin. Lalong lumawak ang ngiti sa mga labi ni Rafael sa sagot ng dalaga. Ilang sandali pa'y kumawala si Tanya sa pagkakayakap at nagpantay ang kanilang mga muka. I love you, Tanya. Isang malawak na ngiti sa mga labi ang itinugon ni Tanya habang ang kanilang mga muka ay lalong nagdikit. Sa kabila ng napakaraming taong dumadaan ay hinayaan nila ang kanilang mga labing dumampi sa isa't isa. 5 segundo nilang pinagsaluhan ang isang matamis na halik.
na kay tagal din nilang hindi natikman. Muli nilang niyakap ang isa't isa pagkatapos na para bang wala ng bukas, kasabay ng mga sabik na haplos. Sa muling pagkakataon, pagkatapos ng napakahabang panahong lumipas, puno ng pagmamahal na ipinahayag ni Tanya ang kanyang tunay na nararamdaman para sa dating asawa. I love you more, Rafael.